Come in, Magandang hapon sa inyong lahat kasi pati sa inyo binigyan. Ano group tayo? Group 3. Group 3. Ano ba? Kami ang group 3. Narito kami ngayon sa inyo mga kupang Parang ganyan, ikaw ilahat ba ang introductory? parang proyekto na pinamagatang Nasa-introduce mo na lang sa tayo. Ako po. Sino nag-introduce? Ikaw yung parang ginawa ni Kim. Tapos introductory. proyekto na ito, wala kita. Kendall Evan Okay, ganun. Angel. Mamaya. Wala kina Ken, Daryl, Alan, Rich, M. Valencia, L. M. Sales, F. J. Basil, M. Sadiwa, Cedric J. S. Lumagi, at Mark Vincent, M. Andasin. Barangay Dili, Gasan Marinduque. Ikapito ng Oktubre, 2024, haba ng panahon ng Bugoli. 3 buwan, 1 linggo. Ako sa'yo. Paglalakad ng suliran. Ganun ba? Ang tulay ay isang strukturang karaniwang itinatayo sa pagitan ng ilog, bagong, labak at kalsada. Ito ay nagsisilbing tawid para sa mga tao upang magpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nagsisilbi rin itong kalsada o tawiran para sa transportasyon upang mas mapadali ang kanilang pagtawid patungo sa kanilang paroroon. Ang barangay Tapiolan ay isa sa mga masaganang barangay ng bayan ng Pasig. Karaniwang matatagpuan dito ang mga kulitupan at mga ilog, maging ng mga nasagana sa mga likas na yaman. Matatagpuan din ang isang tulay na kumukonekta sa pagitan ng kalsada, palabas ng barangay na ito, at kalsada naman na kumukonekta sa ibang sitio o kabahayan. Maging ng paaralan ng sekundarya na Pasiano, Sena Memorial High School. Ito ang nagsisilbing tawiran sa pagitan ng ilog. Dito nakatulong sa pagtawid ng mga sasakyan gaya ng jeep at mga tricycle at tawiran para sa mga estudyante pumapasok sa paaralan. Maging sa mga mamamayang naninira at naghahanap buhay doon. Subalit sa kabila ng mga naitulong nito sa mga mamamayan doon, ito din ay may kinakaharap na suliranin, lalo-lalo na sa uwing sa sabit ng panahon ng tag-ulan na nagsisimula sa buwan ng Hulyo kung saan karaniwang nabulong minsan ang mga bagyo. Dahil sa matinding pag-ulan na itinutulot ang sa mga panahon o bagyo, naapektuhan at nasisira ang tulay rito sa pagtaas ng level ng tubig at malakas na agos ng ilog. Dahil dito, nasisira ang tulay na ito kaya't nawawalan ng maayos na tawiran ang mga naninirahan dito na nagre-resulta upang gawin nila ang ilog o di kaya tuloy ng niyong bilang pansamantalang tawiran. Dahil dito, pinapanukala ng proyekto dito upang sa gayon din ay matulungan ang mga mamamayan doon na magkaroon ng maayos na tulad na kanilang tawiran na siyang kanilang kailangan din para sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ayunin. Dahil ang proyekto ito na matulungan ng mga mag-aaral na pumapasok sa naligtas sa kanilang paaralan. Pumamagitan ng pag-ayos ng tulay dito. Naas nitong may saayos ang tulay ng sa gayon din ay hindi kailangan isipin ng mga mamamayan dito ang pagtawid natin ng supreme malakas ang gumaraga sa tubig sa ilog pati na rin ang padala ng transportasyon dito sa Barangay Tapiolan. Higit sa lahat, mayroon ito mabigyan ng maayos na daan ng mga mamamayan para sa ligtas sa paglalakbay. Lalo na dapat gawain. Pag sumigay ng panukalan, May extra pa. Yan, may title page. Pero okay na. pagpulong sa mga opisyal dito sa layunin na nilalaman ng panukalang proyekto. Yung ito sa budget page. Sa palitan na lang kami dyan. Pangatlo, pagpaplano ukol sa gagawing proyekto. Palitan lang kayo. Ito na sa budget kasi ikaw yung may alam. Pang-apat, pagpili sa kontraktor o kontrata para sa gagawing proyekto. Pang-lima, pagpunta at pag-analisa kasama ang napiling kontraktor sa lugar ng construction Jack, sa tagal. pagsasaayos sa tulay para sa
kaniyang isusunod na Pero kontrata. dito, ika. Ano talaga na sila? Bukod dito ay Hindi, wala na. pang-anim. Pakikipag sundo sa civil contractor o bidding o ukol sa kabuuang halaga ng kakailanganin sa pag-aayos ng tulay. Kabilang na rin dito ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ukol sa napagkasundo ang halaga ng istulay ng kontraktor sa kaniyang kontrata maging ang pagpasa ng permiso para sa construction o pagsasayos ng tulay. Google dito, Google Kapito, mamimili at paghahanap ng mga materyales, kagamitan, at mga sasakyang kakailanganin gagamitin para sa pagsasayos ng tulay. Pangwalo, paghahanap at pangontrata sa mga manggagawa. 5 mason at 5 helper. At driver, ayon na katao. Ng mga sasakyang gagamitin para sa pagsasayos ng tulay. Kasi yung nagkatawa. 25 to 26. Huwag kayong mga taon. Mapamanit sa iyo. Ako din kasi hindi pa hindi mapagod sa atin. Ang ating Ano ba ang video na kakatawa niyo? Ano pa Bago na kompleto ang mga kakailangan sa pagsasayos ng tulay at pagsasayos. At kondisyon ng bagong gawang tulay. Enero 6 to 10, 2025. Ang bago pa yung bagong ating gawang tulay. Enero 11, 2025. Ito naman ang nakalaang budget para sa government. Mga gastos. Mga kakailanganing materyales sa pagsasakay sa tulay, budget na napagkasundoan na isumite ng kontraktor o bidding. Kabilang na rito ang semento, graba, buhangin, bakal, kahoy at iba pa. Ang nagkakahalaga ng 1,000,000 at 500,000 piso. Mga kagamitan o makinarya gagamitin tulad ng cement mixer, scaffolding, water pump, steel cutter, power generator at iba. Nagkakahalaga ng 200,000 piso. Mga kasapang ang gagamitin ng mga gagawa tulad ng tala, martilyo, pako, ito nga, ito yung lotohan. lagari, Ano pa yata? Hindi pa ako nakapunta dito. level, pandikin at iba pa na nagkakahalaga ng 75,000 piso. Mga sasakyang gagamitin sa paghatid ng mga materyales, kagamitan at sa pagsasaayos ng tulay, gaya ng excavator, dump truck, crane truck, pick-up truck, mixer truck, truck sa paghahatid ng mga kagamitan at service para sa mga lugar at iba na nagkakahalaga ng 250,000 piso. Gasolina para sa pagpapaanda ng mga makinarya at sasakyan na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Bayad para sa mga driver o operator na binubuo ng 6 na katao ng mga gagamiting makinarya at mga sasakyan. 300,000 piso. Kasahod para sa mga magagawat na binubuo ng 5 mason at 5 helper sa buong panahon na ginubuo sa aktual na pagsasaayos ng tulay. 200 at 6 na 500,000 Malay na. 200 at 6 at 500 sisa. Permiso para sa konstruksyon o pagsasaayos ng tulay. 15,000 piso. Merienda para sa mga magagawa. 8,000
Pamasahe na gagamitin para sa pagpunta at pag-aanalis sa ng lugar ng institusyon kasama sa traktor at sa pagbili ng mga materyales na 2,000 at 2,100. Hindi siya... Konto para sa papapaskas sa pagbibigay ng blessing sa bagong gawa o ay sa pumipong. Ang kabuuang halaga ay 2,740,000 ang pakikinabangan ng pamayanan sa samahan ng break. Sa atlayan, ang pagsasagawa ng proyektong ito ay isang napakalagang gawain para sa barangay na ito. Dahil sa pakinabang namin ang itutulong dito sa mga mamamayan. Naiiwasan ng mga panganib na maaari mangyari dahil sa mga sira. Ang ganda. Proyektong ito ay labis na magiging kapakipakinabang dahil mas mabibigyan ng pansin ng mga problema sa tulay na ito. At mas kalamisan ang sakuna na maaari mangyari at magdulot ng kapamakan sa mga tao. Bukod pa riyan, mas lalo magiging ligtas sa mga tao kahit lumakas man ang agos ng tubig sa ilog at mas lalo magiging mabilis ang transportasyon maging ang pag-aatid ng mga pangyayari. Kagamitan ng mga gobyerno. May tanong kayo? Ano? Wala kayong tanong sa project nila? Saan yung tabyunan? Saan yung tulay? Yung pasok tuloy ay di ba doon sa Main Road papunta Minalista. Tapos yung Minalista? sa Kabacaw Ilaya, yung diretso doon. Basta. Tapos May lutuhan. lutuhan. Lutuhan? Yung tuloy ay malapit doon sa Pasyano, Ah, yung daan? high school lang doon sa tabi yun. Ano yun? May Tulay gubat? na, may tulay na ngayon? Or wala pa? Yun, parang- Meron na. So, Tara ang doon, guys. sa ayos nyo lamang. Gaano kahaba yung tulay kaya na yun? Ano mo, Tara parang doon, ulit lang kuya yung lang. ilog. Bali, Mabis parang guys. ano, kung Tara natansin daw. mo ay Tara daw. Hindi naman sa akin niya na ito. Para daw. Ikaw na naman, te. Tama na daw. Ganyan kahaba? Para daw. Galing ka, ha? Pasyal daw kayo ni Ito naman Pasyal yun. daw kayo ni Angel. Uy, papansin yung mapapansin ha. Gogo kayo ha. Nakakaya talaga kayo. Agawin yung tulay na yun. O, sa 3 buwan kaya na yun, kaya kaya ng 3 buwan yung sa ayos yung tulay na yun. Paano? Pag may Kasi ang inyong labor lamang ay 5, 6, 10. Kaya ng 10 yun? Babe, tignan niyo magagawa natin. Di ba na ma-explain? Ay, Ikaw na mag-explain. explain niya. Basta yung... Saan nung kay Jesus? Hipak. Hip. Wala pa sila nahanda niyan kanina. Hey, where's our bait? What is going on in here? He said, you know, our baby, sir, and I know he took it. They just lying, brother. Do you know what's the probable cause you're gonna do? Do you know? Do you think it's gonna solve anything if you what's that? If you gonna just kill what's that? You're just gonna boom boom that guy. You're just gonna bugbog that No, guy. he's lying. And he took it. Just earlier. If you guys was could still continue that thing, what's the what do you think is gonna happen? Do you know what's the probable cause of it? Huh? Do you know anything about it? Kasi ito rin. Ibigay. Uy, huwag kayo magtama. Sige pa hindi. Regardless blood. Expelled? What? Of course you guys are gonna get expelled. Just look at what you guys doing. What do you think you guys doing, huh? Mr. Burgess, You know what they're doing here? They're trying to what's that? They're trying to force
Get the vape. Yep. We have to computers without back. If we can find it, we're good. Everything's over to us. And you're making things worse by doing this. But on my own experience, if it's always scenario, man. Jesus, why are you guys doing this? I hope next time you learn your lesson. I hope this thing will serve as a lesson for you. Hey! You're just gonna bugbog that guy? Our topic is all about understanding the experience of grade 11 accountancy, business and management (ABM) students on the lack of classroom availability at Marinduque Middle College. So here we have an introductory statement that consists. Oh yeah, I forgot. I am Heaven Hendrich and Valencia. I'm Martin Santa Mandate. And this is our research. So our introductory statement says that in the background of the study, it explains the growing challenges related to the lack of classroom availability related to our topic in different type of sites that we use. And in the statement of the problem, it outlines specific issues students face on grade 11 ABM students. It will be the lack of classroom availability at Marinduque Middle College. It consists of the overcrowded classrooms and also how it affects their academic performances and motivation in the lack of classrooms, or how they affected by it. And as significance of the study, this study addressed the challenge of limited classroom availability for grade 11 ABM students at MNC, which affects their learning environments, and again, engagement and academic performances. By understanding this and addressing this, we can understand it more clearly, and this study aims to improve educational context. It understands it contributes to educators, future researchers, students, and teachers. Scope and limitations. It defines the focus of the study, which are the lack of classroom availability at the middles for grade 11 event. Then which helps define what the research is all about. That's only for introductory statement. And for the background of the study will be discussed by Ashley Rodelis. The background of the study, the issue of classroom friendliness at Marinduque Middle School, particularly for grade 11 accountancy, business and management, or ABM, has become a significant challenge due to rising demand. Overcrowded or shared classroom hinders students focus on engagement, negatively impacting their academic performance. Frequent room changes waste valuable time, leading to frustration, stress, and decreased motivation, which can affect grades and future opportunities. Classroom shortages are a widespread problem in education, especially in public schools, where overcrowding reduces the attention teachers can give to individual students and disrupts the learning environment. Makeshift classrooms, such as using gyms or cafeterias, and limited resources like textbook and technology, further exacerbate the situation, particularly for low-income students. Research shows that overcrowding, especially in poorer areas, directly impacts learning, make it harder, more funding for classroom teachers, making it harder for students to concentrate and receive proper support. To address this, schools need more funding for classroom teachers and materials, as well as policy to reduce class sizes and enrollment to provide additional support by DepEd Visit 2020. Classroom shortages are a common problem in Philippine schools, especially in public ones, impacting student ability to learn effectively. The lack of sufficient facilities, particularly classrooms, is a major issue despite government efforts to provide for. Apollinary's research highlights that overcrowded schools, especially in poor areas, hinder learning as students often face big classroom and limited space. This shortage affects educational
quality and lead students who need the most support further disadvantaged by Apollinaire 2019. At Marinduque Comenius College, the ABM strand is particularly affected as students often face disrupted learning conditions. The lack of classroom results in frustration and reduced motivation, which can lead by decline in academic performance. This issue calls urgent action to ensure a better learning environment for students. And the significance of the study will discuss to Princess Ocho. For the significance of the study, this study addresses the challenges of limited classroom availability for grade 11 ABM students at Marinduque Comenius College, which affects the learning environment, students' engagement, and academic performance. By understanding and addressing classroom scarcity, the study aims to improve educational quality. These are the key beneficiaries. First is the educators. They can adjust teaching strategies to better engage students even in overcrowded classrooms. Second is for the future researchers. This study provides a foundation for exploring educational infrastructure issues such as resource management and innovative classroom design. Third is, of course, the students. The research highlights classroom limitations, raising awareness of educational challenges, and encouraging students to voice their concerns. And lastly is the teachers. They gain insights into the impact of classroom shortage on teaching and can explore innovative ways to optimize learning in limited spaces. For the overall is, the study aims to enhance educational experiences and outcomes by addressing infrastructure challenges. And for this For the statement of the problem, we have three sets of questions here. As you can see, ma'am, on the paper that I gave you. It says, what specific challenges do grade 11 accountancy, business, and management ABM students face due to lack of classroom availability at Marinduque Comenius College? So from what my idea or what we concluded, I think it's this, for me it's for us it's a stress from moving between different classrooms. That's like from group and class activities when a strand goes to another room and then eventually they're gonna go outside. It's gonna take a lot of time to go and enter the outside. So and then trouble getting materials to one another. Yeah. So for number 2, statement of the problem, it says, why do grade 11 accountancy, business, and management students at Marinduque Comenius College feel that there is a lack of classroom availability affect their academic performances? So for us, is the crowded or shifting classroom can make it harder for them to focus. Because since there's a lot of people are going to rooms, it's gonna be hard to focus on such things. And for another one, changing classroom location can lead to frustration and less time for studying. Because classroom, as I said a while ago, and less time for studying and lead to frustration. Anyway, okay. For number 3, we have, what ways do lack of classroom availability influence the engagements and motivation of grade 11 ABM students at Marinduque Comenius College? So we concluded that less interest if classroom is uncomfortable or changed often, and I think it's hard for us. It's harder to focus in classes since we've gone to rooms. And we still keep thinking about that, and since the time for going here, materials can affect it. Lower motivation to complete assignments and participation. What does it mean? Lower motivation, lowers your capacity of motivation since you've been going to another rooms which can lower your motivation because due to frustration and frustration, and you lack focus on things. And the scope and delimitation will be discussed by Mark Vincent.
So the scope and delimitation of the study is the study will be conducted will focus on ABM or accountancy business management students, the lack of their classrooms, but neglect other themes concerning teacher quality of teaching, curriculum content, or school infrastructure, which are not related to the study. In overall, the study included 2 sections of ABM grade 11, accountancy business management students in Marinduque Medios College, and thus the findings may not be applicable to the other grades or schools. So let's proceed to our chapter 2, which is the review of related literature and studies. This chapter looks at important studies on how classroom shortages affect student learning and achievement. It shows that having enough school facilities is crucial for good teaching and positive learning environment. Research indicates that overcrowded classroom can disrupt students and make it hard for them to focus, which negatively impacts their academic performance. By reviewing these findings, the chapter highlights the need to improve classroom conditions to better support student success and engagement. So we have here a primary and secondary source. Primary source will be discussed by Mark Vincent Ordasa. So the first one is the primary source. According to YAMB 2023, analyze how school infrastructure affects students' learning and achievement across the 3 schools in the Kenshinha Lima Education Division using data from a specifically designed questionnaire. So this study focuses on the maintenance of physical facilities that can improve academic performance, but poor infrastructure prevents interaction to other students. So the secondary we find is according to Polisa and Belbas, Saskia, Novit, Sose Denarte, Bebe, Roma, Telahay, and Beauty Rustica 2024, the classroom is very important supporting factor when the learning process takes place. A scarcity of classrooms has negative consequences of achievements of students. So the study focuses on the Bago ko simulan ng aking pagtatanong-bati, meron akong ilang katanungan sa inyong lahat. Ilang oras kayo gumagamit ng social media? Siya. 3 minutes. 10. Sino pa? Sino? 4 hours. 5. Ilan ang social media platform ninyo? Sino? 6. So, overall yun. Ang title ng aking talumpati ay ano ang epekto ng social media sa ating buhay? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaklase, at sa pinakamagandang ako po si Evan Enrich M. Valencia at ako po ay magtatalumpati sa pinamagatang ano ang epekto ng social media sa ating buhay. Alam po pamilyado kayo sa paksang ito. Ang paksang ito ay may epekto. Hangga sa mga mo ay may epekto sa social media sa ating buhay. Halos lahat tayo ay may mga accounts sa iba't ibang social media platforms. Maging sa Facebook, Twitter, YouTube, kung saan platform man yan. Pero sa likod ng mga, para sa ilan, ito na ang pangunahing paraan ng pakikipag-ugnayan. Pero sa likod ng benepisyo na ito, may mga hindi magandang epekto rin tayong dapat pag-isipan. Una sa lahat, malamang masaya makipag-communicate sa mga tao, sa mga lalo na sa kaibigan mo. Saan mang sa mundo, makikita natin ang kaibigan natin sa isang click lang ng ating phone. Tapos pag-click mo lang, makakausap nyo na sila.
Pero sa kabila ng mga ito, nagiging sanhiling natin yung pagkakaintindihan. Minsan, ang mga mensahe natin ay maaaring ma-misinterpret. Kumpara. Sa isang simpleng chat, biglang nagiging mabigat sa usapan. Isang malaking issue rin ang misinformation o fake news. Sa dami ng impormasyon na makikita natin sa online, mahirap na malaman kung ano ang totoo. Minsan, nagiging dahilan ito ng panik at takot. Kaya malaga na maging mapangunin tayo sa nababasa natin. Ang social media ay parang double-edged sword. Napaka-useful pero delikado na rin kung hindi tayo ito gagamitin ng tama. Hindi lang ito tungkol sa mga kaibigan at informasyon. Ang paggamit ng social media ay may epekto rin sa ating mental health. Sa aking naobserbahan, sa mga kabataan ngayon, tulad ko, ang labis ng paggamit ng social media ay nagkakaroon ng anxiety at depression. Aking itong alam kasi isa akong biktima ng social media. Pinapakita dito ang mga nakakaramdam tayo ng pressure na maging perfect dahil sa mga pinapakita ng ibang tao. Pinapakita dito ang mga ekspektasyon ng lipunan na maaaring mapababa ng ating self-esteem. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi natin maikakala ang positibong effect aspect ng social media. Isa itong platform kung saan maraming tao na nakapag-express sa kanilang mga talento. Kaya na lang, maraming tao ang nag-ingit sa mga iyon. Alam natin na ang bawat tao ay may iba't ibang uri ng kanilang talento. At ang mga tao na yun, at ang mga tao na nag-ingit ay sila ay patuloy na nag-ingit sa mga ganung bagay. Sa social media, maraming artist at creator ang usbong. Ito rin ang dahilan bakit maraming tao ang nagtututo sa mga bago-bagong bagay. Sobrang daming resources at tutorial na makikita ko yan. Ang social media ay nagbibigay ng boses sa mga tao para ipahayag ang kanilang mga salong. Yes, there were times I'm sure you when I was all more than I could chew. Ang mga lilang ito ay nagtutulong sa atin ng halaga ng pagtanggap sa mga pagkakapatid. Nasa atin ang desisyon kung paano natin nakarating ang mga hamon na dulot ng social media. Dapat tayo maging handa na tanggapin natin na hindi lahat ng bagay ay perfecto. Ang mahalaga ay natutunan tayo sa oras na ginugulo natin sa social media at ang tunay na buhay. Minsan, kailangan natin bumaba mula sa ating mga gadget at makipag-ugnayan sa totoong interaction. Hindi yan ang silbi ng mga tao sa paligid kung walang tunay na connection, di ba? Ang tunay na connection ay nangyayari sa harap-harapan. Isa't isa at hindi lamang screen. Kaya dapat tayo maging maingat ang mga salita at larawan na ating nilalakala na dapat ay sumasalamin sa kung sino talaga tayo. Dapat tayo maging responsable sa pagpo-comments. Kasi tayo rin ang mababahala dyan. Maraming mga tao ang maghuhusga sa ating mga komento at post, di ba? Social media ay may mabuting at may masamang epekto. Sa atin ang desisyon kung paano natin ito gagamitin. Dapat tayo maging maingat sa mga interaksyon at kung anong ibabahagi natin sa pagpo-post, pagpo-comment. Huwag natin kalimutan ang halaga ng tunay na relasyon at connection ng mahal sa Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at dito lang po magtatapos ang aking talumpati sa social media. Ano ba ang epekto nito? Ay bumubuo sa pagkakilala sa iyo. Malagay ito sa bawat aspekto ng buhay. Ito ang nagdudulot sa komunikasyon ng
sa so, natin ko lang ito. Subaybayan natin ang isang hindi at kailangan. Isang bito na yung mga nakalis sa kanya sa kombinasyon ng mga Kailangan mo mapag-aralan ang mga ibang mahulika. Di ba kung sapat ang Pilipinas at Espanyol kung pag-usap? Hindi dapat natin ikaw ang paniniwala natin sa isa lamang paniniwala. Ang wika ay mahalaga sapagkat marami pa tayong liwanag ang mahalaga. Ano ito ay mahalaga para sa komunikasyon. Ngayon, kaparating na si Mr. Wright, halina sabihin natin ito. Maligayang sandali sa Lasista Pilipinas, Mr. Wright. Welcome. I am greatly honored to receive your presence and meeting hand. I am Juanita Martinez and this is my daughter. Welcome, Mr. Wright. I am very sure that you will enjoy your stay here. Especially if you're going to talk about your Thank you, Ms. Martinez. Well, Stella, I heard all about the great food trading system here in Las Islas Filipinas. Am I correct? This would be a great opportunity for my homeland country, my great Britain. Well, let's go. Vamos. I'll introduce you to some friends. Magandang araw sa inyo. Ay, Pogi! Esther, ano dala niyo para sa palitan? I'm sorry, but I do not understand you. I am not capable of learning the language. This is very confusing. Ano ba yan, senyora? Maaari ba kami tulungan? Future husband ko na po. Could you kindly help us? Martinez? Kuya, ulit ina. O di ba ina, hirap na hirap sila magkaintindihan sapagkat hindi sila magkaintindihan. Ano ba ang magandang dulot ng pagkakaroon ng maraming wika kung sa dami nito hindi sila magkaintindihan ng mga tao? Ngunit, sana hindi na sila magkaintindihan. Che! Diyos mio, nakalimutan ko. Nanding ang programa pagkakaibang wika. Mr. Wright, I am very sorry. Because of the language barrier, our countries may not get along. My daughter Estella is very worried. Actually, I think having a different language is a really beautiful thing. Me, I personally don't understand your language. Even though I do not understand your language, it's still the most amazing thing I ever heard. Specifically, my language and your language, it just shows the beauty of your island and its diversity. Even if miscommunication is the right? Yes, exactly. Because of that, do you ever think that our countries would be along together or be friends together if the people didn't communicate through the language barrier? Very well. I appreciate your concern. So, if you must know, this man sells wooden spoons, bilao, and papakot. And ito ang delikadesa ng aming isla. Meron din naman kaming bigas at pampalasa. This man says that he has rice and spices. Mr. Rice. That sounds wonderful. I will have them in exchange for my porcelain and silk. Naku, magandang balita yan. Tapos nung bitin ang ginawa ko yung mga paninda kapalit ng porcelana at tela. Ay, perfect! Kahit ano para sa Pogi. Ito na po ang inyong pinamili. Maraming salamat po. Thank you. Good point, gentlemen. How do you say this? Ginoo, iyan po ay masarap. 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 Okay. Fascinating. Masarap talaga. Lalo na ikaw. Maraming salamat po. See,
Stella, Mrs. Martinez, though we have a hard time communicating through the language barrier, still communicated. Thank you, Mr. Alvarez. This is truly beneficial to my whole country. Ang wika ay tunay ng mahalaga. Because of that, we will strive to expand our minds and communication so that your country and my country will get along better. Thank you for visiting us, Mr. Wright. Thank you, Stella. I hope you have a great lesson, a meeting on this lesson. Without the language, but people from my country and your country will not able to understand each other, let alone communicate with other countries. Language is important. It is the stepping stone for evolution. Besides, even if I do not understand your language, I might come back to that cute little Filipino gentleman. Dito nagtatapos ang aming meeting. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sila na gamitin ng ibang wika at makipagkomunikasyon kay Mr. Wright. Natutunan niya na ito ay may karagahan. Ang wika at ang gusto matutulong upang makipagkomunikasyon o nagbubuklod sa bawat bansa. Sa kabila ng pagkakaroon nito, pinapagsama ng wika ang mga tao sa kanilang pagpapahalaga sa kanilang pagpapalakang. Maraming salamat po. Ang galing nito!